Bilang matinong police officer sa Manila's Finest, isa sa mga pelikula na entry sa Metro Manila Film Festival, MMFF, 2025, naitanong si Piolo Pascual kung pabor siyang ibalik ang death penalty sa panahon ngayon na maraming nangyayaring krimen at anomalya sa gobyerno. Natawa ang aktor at sabay sabing, "Grabe naman yun. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang hirap namang sagutin noon. Kaya nga ako nag-artista, paano ba sagutin yun?" Nagkatawanan din ang lahat ng nasa New Frontier Theater, kung saan ginanap ang media ko ng pelikula dahil hindi ito expected na itatanong sa aktor. Tuloy ni Piolo, "It's hard kung gaano kalaki yung crime o kasalanan, let the people in position or judge ang hirap, It's a crime against humanity, kailangan may karampatang penalty yun, pareho lang, di ba? An eye for a eye, a tooth for a tooth, biblically ganuan din yan. But in the recent times hindi ko alam kung paanong dapat takutin pa yung mga tao na huwag gumawa ng masama to avoid that, but I think there really should come a time na magkaroon ng takot ang tao. So, if that would have come to that, we'll just abide by that. Personally wala naman akong take kung anuman talaga yung desisyon na makakaganda sa mga tao," paliwanag ni Papa P. Base sa trailer ng Manila's Finest, dalawa lang sina Piolo at Enrique Hill ang matinong pulis sa departamento nila at marami silang alam na ginagawa ng kasamahan nila na kapag nangialam sila ay tiyak na may mangyayaring hindi maganda. Balik tanong sa aktor kung may kinatatakutan ba siya in general o biggest fear niya sa buhay. "Siguro yung political unrest na nangyayari sa paligid natin, and if may I quote when Ken and I did an interview, we were shown these clippings back in the 60s. There was a lot of riots and fast forward to now it's still happening and mas nagkakaroon pa ng mas malaking pag-aalsa yung mga tao, and, you know it's getting worse, and I think kailangan talagang magkaroon ng step, and it's not just among US but sa government, it's really the system. Bottom line naman dito, ang sistema ang problema. Yun lang ang kinatatakuhan ko, na walang accountability sa bansa natin, especially sa society natin," pahayag ni Piolo. Mahirap talagang sugpuin ang katiwalain na kasanayan na ng lahat at hindi ito kakayanin ng mga bagong pasok para itama o sugpuin ito dahil bukas makalawa ay baka pinagkukwentuhan na lang sila. Anyway, muling bubuhayin ng magandang alaala ng magagaling, mahuhusay at may mga magagaspang din pulis na nagpabago sa Maynila noong 1969 sa pamamagitan ng pelikulang Manila's Finest, na mapapanood ngayong Metro Manila Film Festival 2025 na entry ng MQuest Ventures, Signal at Spring Films. Ang upcoming movie ay parehong koponan na nagdala sa mga MMFF headliners na Gumburza at The Kingdom, mula sa direksyon ni Raymond Red, ang unang Pilipinong nanalo ng prestihiyosong Palme d'Or Award sa Cannes Film Festival. Isinulat ng isang pangkat ng mga kilalang screenwriter na pinamumunuan ni Moira Lang, Michiko Yamamoto, at Shirad Sanchez, ang pelikula ay nagsasalaysay ng kwento ni Cap. Homer Magtibay, Piolo, at ng kanyang pinagkakatiwalaang partner na si First Billy Ojeda, Enrique, habang nilalakaran nila ang mga hamon ng paglilingkod sa Manila Police District sa isang mahalagang panahon. Ang mga opisyal na ito ay nahaharap sa mga krimen na sumusubok sa kanilang katapatan, katapangan, at baklod ng kapatiran na tumutukoy sa kanila. Higit pa sa drama ng pulisya, tinutuklasan din ng Manila's Finest ang mga sakripisyong ginawa para sa pamilya at mga kaibigan at mga moral na pagpili na humuhubog sa isang lungsod na nagpupumilit na hawakan ang pagkakakilanlan nito. Kami ay ipinagmamalaki at nasasabik na itanghal ang Manila's Finest bilang MQuest Ventures, entry sa Manila Film Festival. Ngayong taon, ito ay isang cinematic masterpiece na binigyang buhay ng henyo ng direktor na si Raymond Red. Kami ay kumpiyansa na ang Manila's Finest ay makakatunog ng malalim sa mga Pilipinong manunood ng pelikula ngayong Pasko, say ni MQuest Ventures President Jane Jimenez Basas. Bukod kina Piolo at Enrique ay kasama rin sa pelikula sina Cedric Juan, Rico Blanco, Ariel Rivera, Romnick Sarmenta, Rica Peralejo Bonifacio, Jasmine Curtis Smith, Kiko Estrada, Paulo Angeles, Ashtain Olvega, Ethan David, Dylan Menor, Pearl G at Joey Marquez. Sambit ni Direk Raymond, nais naming makuha ang Maynila sa isang mahalagang sandali, maganda, sugatan, at buhay. Ang pelikulang ito ay tungkol sa mga taong patuloy na gumagalaw, kahit na ang lungsod sa paligid nila ay nagbabago.
Nakwento rin ni Piolo ang kanyang karanasan sa paghahanda sa kanyang tungkulin bilang Kapitan Homer Magtibay. Pinag-aralan namin ang buhay ng mga opisyal ng pulisya noong 1960s upang i-ground ang kwento sa katotohanan. Maaaring kathang-isip lang ang mga karakter na ito, ngunit sinasalamin nila ang mga totoong tao sa nakaraan na nagsilbi ng may pasyon at puso.